Magandang araw mga boss. Ang problema nito, ayon sa may-ari, meron daw siya naririnig na lagutok dito sa harapan ng sasakyan niya. Pangalawa na ako sa nag-check dito dahil yung unang findings sa sasakyan niya, upper ball joint, lower ball joint, dalawang rack and dalawang tie rod. Ayun ang gustong palitan. Pero nakita nyo naman, di ba, nung chine-check ko, ang pinanggagalingan ng lagutok ay itong rack end. Kaya gamit itong impact wrench ko, meron yan 22 na nut. Tatanggalin ko itong tie rod dito sa knuckle. Tapos, i-check ko siya ulit kung alin talaga yung sira. Pwede yung rack end lang, pwede rin yung tie rod lang, o kaya pareha sila. Pero sa akin, yung rack end ang sira dyan. O, ito, natanggal ko na itong tie rod niya dito sa knuckle. O, tumutuka pa yung tie rod eh. Ibig kong sabihin, okay pa ito. O, dito tayo sa rack end. Maririnig nyo naman pagkakalog eh. O, pakinggan nyo. Ito. Siguro naman narinig nyo. Ang sira lang nito is yung rack end. Kaya ang papalitan ko dyan is itong rack end. Ayan yung lagutok na naririnig ng customer dito sa sasakyan niya. Kaya gamit ang plier ko, tatanggalin ko itong clamp dito sa steering boot. Dalawa yung clamp dyan mga boss ha, isang maliit at isang malaki. Pag natanggal nyo na yung clamp nyan, pwede nyo nang hilahin itong steering boot nyo palabas. Bago nyo tanggalin yung rack end, sukatan nyo muna siya ng tingting para alam nyo kung gaano kahaba yung thread. Para pag tinanggal nyo siya dito sa tie rod, hindi nyo man ma-perfect, may balik nyo sa dati niyang alignment. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo magpapa-align. Kailangan nyo pa rin magpa-align mga boss para sigurado hindi masira yung kain ng gulong. At kung makikita nyo, tinanggal ko na yung tie rod niya. Pati itong lock ng tie rod na number 22 mga boss ha, yung nut, tatanggalin nyo rin yan. Kasi yung steering boot nyo, kailangan matanggal nyo yun dahil ibabalik nyo rin yung steering boot. Sayang naman original yan, wala naman sira. Kaya ibabalik nyo rin yan yung steering boot. Ganon din itong nut, ibabalik nyo rin yung nut tsaka yung lock niya dito sa steering boot, yung clamp, ibabalik nyo rin yun. Yung rack end lang talaga ang papalitan nyo dyan. Na kung maririnig nyo, malakas na yung kalug niya. At dahil nga meron niyang washer lock, tatanggalin nyo siya sa pagkakalak niya. Gagamit kayo dyan ng kahit anong bagay na pwede nyo ipansinsil dyan. Ito kasing screw ko, patapon na yan eh. Pero meron talaga akong gamit para dyan. Ayan yung pantanggal ko ng lock niya. Nakabaluktot talaga yan. Improvise ko lang yan pero nakakatanggal. Pag natanggal na sa pagkakalak, gamit ka ng yabi tubo, luwagan mo itong rack end mo, pakaliwa ang banat. Matigas yan kaya paluin mo ng ball hammer, luluwag yan. O diba nakita mo naman, isang palo lang lumuwag na. At pag natanggal mo na yung lumang rack end, eto na yun yung bago. Kasama dyan yung lock washer nya. May lock washer yan mga boss eh. Ayan yung iipit sa rack end para hindi siya lumuwag. Kung nakita nyo yung flat washer, ayan yung naglalak dyan sa rack end. Sa pagkabit yan mga boss, wala namang kayong magiging problema dahil madali lang ikabit yan. Unahin nyo lang yung pinaka flat washer nya, yung maglalak dito sa rack end, tapos isunod mo naman yung rack end. Tapos higpitan mo na siya ng yabi tubo pag naipasok mo na yung buong thread ng rack end mo. Ganun lang siya. Para sigurado ka, medyo lagyan mo ng kaunting pwersa, paluin mo yung yabi tubo mo para humigpit siya ng maayos. Kasi pag maluwag yan, makakarinig ka uli ng lagutok. Kaya kailangan dyan mahigpit. Tapos yung pinakalak niya ngayon na flat washer, papaluin mo yan, ididikit mo siya sa rack. Ayan, isum mo nila boss para makakita mo. Kailangan nakaipit yan dito sa rack end mo para hindi umikot yung thread niya. At pag okay na yung pagkakalak mo, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong rack end, tapos lagyan mo siya ng grasa. Na kahit papaano, makakatulong yan dito sa steering rack mo para pag niliko-liko, smooth siya. Kasi nga, nilagyan mo ng pampadulas eh. Malaking bagay yung may grasa yan. Tapos, pwede mo nang ilagay itong steering boot mo. Sigurado ka na itong steering boot mo na kahit luma siya, wala siya dapat butas o kaya wala siyang sira. Kasi kapag may sira yan, pasukin ng tubig yan, masasayang naman yung trabaho mo sa paglagay mo ng grasa, tatapon lang yun. At pag okay na yung pagkakalapat mo, pwede mo na siya lagyan ngayon ng cable tie. Tapos dito naman sa dulo ng steering boot mo, kung maliit yan, yung clamp na dati, yun din ang gagamitin mo. Sa pagkabit ng clamp, gumamit ka lang ng plier mga boss, ganun lang. Tapos isunod mo na itong nut nya. Yung nut na yan, ayan naman yung maglalak dito sa tie rod. Hindi ba sinukatan mo yan kanina? Kunin mo yon para bago mo ilagay yung tie rod, maibalik mo sa tamang sukat. At pag okay na, ibalik mo na yung dating tie rod nya. At dahil may sukat na yan, madali mo lang yan may kakabit. Hindi ka na ngayon magtatansya-tansya pa kung gaano kahaba ba yung ipapasok mo na thread. At dahil okay na, ipasok mo na siya dito sa knuckle niya. At pag okay na yung pagkakalagay mo ng tie rod, pwede mo nang ilagay itong nut niya. Sa paglagay ng nut mga boss, pag medyo maganit siya, pwede nyo siyang i-spray ng WD-40 para hindi na tuluyang pangkalawangin ng gusto. At kung hindi tapat yung butas ng cutter pin, gamit ka na ng box wrench para matansya mo. Pag okay na, lagay mo na yung cutter pin niya. Sa kabilang side mga boss same procedure. Kailangan palitan nyo rin yun. Dahil wala namang pinag-iba sa trabaho.
At huwag niyong kalimutan magpa-alignment. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha po kayo ng idea kung paano mag-check ng sirang rack end at kung paano magpalit. Pero kung may iba pa kayong diskarte kung paano magpalit ng mabilis, ay di mas maganda. Salamat! Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko.